Luna na ata ang pinakaswerteng bata na nabuhay sa kanilang bayan dahil napakapalad niya upang ipanganak sa isang mayaman na pamilya. Si Don Pablo at Doña Criselda ay isa sa mga kilalang milyonaryo sa buong bansa. May malawak silang lupain na pinagtataniman ng sari-saring gulay at mga prutas na naipagpabili sa iba't ibang panig ng mundo. Talagang biniyayaan ang mag-asawa, hindi lang sa kanilang negosyo kundi maging sa unikaihan nilang si Luna. Gaano man kasi kagara ang buhay nila, ay ibinibigay ang lahat ng gusto ng kanilang naiisang anak, ay may mabuti pa ring puso si Luna. Munting anghel nga kung tawagin ito ng lahat, lumaki may respeto si Luna sa lahat at may mabuting puso. Subalit, sa lahat ng pagpapalang natanggap ng mag-asawa ay sadyang may pagkakataon talaga na hindi sila pinalad. At yun ang mahabang buhay. 15 taon pa lang si Luna na maaksidente ang kanyang mga magulang dahil sa paglubog ng kanilang sinasakyang barko. Marami ang nanghinayang dahil marami-rami ding mga produkto nila ang lumubog kasama ang barko. Ngunit si Luna lang ang hindi naghinayang sa bagay na iyon. Nadurog ang puso ni Luna nang malaman ang pagkawala ng kanyang mga magulang. Bukod kasi sa wala na siyang ibang aasahan, ay mas dinamdam ni Luna ang pangungulila sa kanyang mga magulang. Masyado pa kasi itong bata para maging mag-isa at pasanin ang naiiwang responsibilidad sa kanya. Kasalukuyan ngayong nagkukulong sa kwarto si Luna at maririnig ang sari-saring debate ng mga taong kakilala ni Don Pablo at Doña Criselda sa tapat ng pinto ng kanyang kwarto. Pinag-uusapan kasi ng mga ito kung sino ang maaaring maging guardian niya at higit pa doon ay ang pansamantalang hawak sa negosyo ng kanyang mga magulang hanggang sa tumuntong siya sa tamang edad. Ako na lang ang tatayo ng guardian ni Senyorita Luna dahil ako ang mas malapit kay Don Pablo. Ako dapat! Marunong ako magpalaki ng bata at isa pa, kaya-kaya kong palaguin pa ang negosyo nila. Sabi naman ng isa. Medyo pamilyar kay Luna ang boses ng lalaki. Hindi kayo ang pwedeng mag-alaga kay Luna dahil sigurado akong mababagot lang siyang mabuti kung sa akin na muna siya dahil pwede niyang makasama ang mga anak ko na si Helen at Dion. Mahabang salaysay ng isa. Ilan-ilan pang mga tao ang sumausaw sa usapan, ngunit minabuti na lamang ni Luna na takpan ang kanyang dalawang tenga. Bukod kasi sa pagod na siya kakaiyak dahil sa pagpanaw na magulang, ay hindi niya rin magawang pagkatiwalaan ng ibang tao dahil bilang lang sa kanyang daliri kung ilang beses niya palang nakasalamuha ang mga ito. Lumipas pa ang ilang minuto hanggang sa matahimik ang mga tao sa labas ng kanyang kwarto. Kasunod ang marahan na pagbukas ng pinto. Agad na napalingon si Luna sa pinto at nakahinga ng maluwag matapos makita kung sino ang kanyang bisita. Kumain ka muna, Luna. Mahinhin na sabi ni Mira bago maupo sa tabi niya. Si Mira ay isa sa mga nag-aalaga kay Luna. Ngunit masigit pa sa ganoon ang turing ng dalawa sa isa't isa. Si Mira kasi ang isa sa mga kaibigan ni Luna at kapatid na rin ang trato nila sa isa't isa. Walang taon ang agwat nila sa isa't isa at mahigit 3 taon niya na rin ito nakakasama. Dahan-dahan bumango si Luna at niyakap na maigpit si Mira bago humagulhol ng iyak habang si Mira naman ay nanatiling tahimik at marahang hinahaplos ang kanyang likuran. Kailangan mong magpalakas, Luna, para sa iyo at sa mga magulang mo, malumanay na sabi ni Luna. Pero, ang hirap ate, sagot naman ni Luna. Sandaling katahimikan ang bumalot sa paligid ng dalawa hanggang sa makarinig ang mga ito ng katok sa pinto. Sabay na patingin ang dalawa sa isa't isa bago umalis sa tabi niya si Mira at pumunta sa pinto. Tahimik na naghintay si Luna sa kanyang kama
habang abala naman si Mira sa pagkausap sa di kilalang bisita. Ilang minuto din ang tinagal bago lumapit si Mira sa kanya at nag-aalangang sabihin na, "Nandito ang Tia Adeline mo." Kunot noong lumingon si Luna sa pinto kung saan niluwa ang kanyang Tia Adeline. Aminado naman si Luna na kahit papaano ay palagay ang loob niya sa kanyang Tia Adeline. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay tila mayroon pa rin siyang nararamdaman na kakaiba dito. "Luna, ang mabait kong pamangkin." Nasiglang bungad nito bago siya yakapin nito na mahigpit, habang hindi naman maitago sa mukha ni Mira ang disgusto. "Kamusta po, Tia?" Bati naman ni Luna at niyakap ito pabalik. "May maganda pala akong balita," sabi nito na ikinasalubong ng kilay ni Luna habang tahimik na nakikinig sa susunod na sasabihin nito. "Nakuha ko na ang custody mo. Ako muna ang mag-aalaga sa'yo hanggang sa tumuntong ka sa tamang edad." Masayang sabi nito. Nagdadalawang isip na tumango at pilit na ngumiti si Luna sa kanyang Tia Adeline bago lumingon sa gawin ni Mira na ngayon ay nag-aalalang nakatingin sa kanya. "Excited ka na bang makasama ako?" Tanong pa nito habang hindi pa rin malaman ni Luna ang takot na nararamdaman niya sa mga oras sa iyon. Ilang buwan na rin ang nakakalipas magmula nang pumanaw ang kanyang mga magulang. At masasabi naman ni Luna na maayos pa rin naman ang trato sa kanya ng kanyang Tia Adeline. Ngunit ang pinagtataka niya lang ay tila nauubos ang kanilang mga lumang kasambahay at napapalitan na ng mga bago. Minsan na ring natanong ni Luna sa kanyang Tia Adeline ang dahilan at sinabing ang iba sa mga luma nilang katulong ay kailangan na ng retirement at ang iba naman sa mga batang katulong ay hindi daw niya gusto ang mga ginagawa. Wala namang nagawa si Luna kaya hinayaan niya na lamang ito hanggang sa si Mira na ang gustong sisantihin nito. "Hindi ko gusto ang pagtatrabaho mo, Mira. Hindi ko masabing malinis," buliyaw nito. "Pero Ma'am Adeline, nakatatlong linis na po ako sa inyong kwarto ngayong araw," kampanting paliwanag ni Mira. "Hindi ko pa rin gusto ang pagtatrabaho mo. Kaya tanggal ka na," sigaw pa nito habang dinuduro siya nito. Dahil doon ay natagpuan na lamang ni Luna ang sarili sa pagitan ng dalawa. Animoy pinoprotektahan si Mira. "Tia Adeline, huwag niyo naman po sisantihin si Mira," pakiusap ni Luna. Ngunit sa halip na pakinggan ng kanyang Tia Adeline ay tinaasan lamang siya nito ng kilay. "At ano naman ang kaya mong gawin sa desisyon ko? Diba ako ang nakakatanda sa ating dalawa? At ako ang dapat ang masunod." Mahabang lintanya nito. Nagdala ng kilabot kay Luna ang taas at ang lamig ng boses ng kanyang Tia Adeline. Bukod kasi na tama nga naman ito, ay ngayon niya lamang din kasi narinig na magtaas ito ng boses sa kanya. "Pero Tia, kaibigan ko po si Mira," pagdadahilan ni Luna. "Hindi mo pwede maging kaibigan ng isang tulad niya, Luna. Langit ka at lupa lang si Mira," sigaw pa nito. Walang nagawa si Luna kundi ang yumuko na lamang. Hindi mahanap ang tamang mga salita upang hindi maging bastos sa kanyang mga sasabihin. Parahan naman tinapik at hinawakan ni Mira ang kanyang kamay, dahilan upang mapalingon siya sa gawin nito. Kunot noon niyang pinagmasdan ito habang pilit nang umingiti si Mira sa kanya. "Ayos lang, Luna," mahinang sambit nito. "Ayoko na mas sumagot ka sa Tia Adeline mo, kaya siguro ay mabuting umalis na lang talaga ako." Dagdag pa nito, dahilan upang magbadya ang mga luha sa mata ni Luna. "Pero, Ate Mira," pagmamakaawa ni Luna bago yakapin ito na mahigpit. "Hindi simpleng katulong na katulad ko ang pwedeng makasira sa relasyon niyo ng tiya mo, Luna. Kaya sana maintindihan mo na makakabuti ito para sa iyo," paliwanag ni Mira sa kanya.
Habang hinahaplos ang kanyang likod, muling ibinaling ni Mira ang atensyon kay Adeline. Mas makakabuti nga po kung aalis na lang ako. Anya dito, mas lalong humigpit naman ang pagkakayakap ni Luna kay Mira hanggang sa marinig na lamang nila ang malakas sa pagbagsak ng pinto. Senyales na lumabas na ang kanyang tiya Adeline. Hindi na halos matandaan pa ni Luna ang mga susunod dahil tila napakabilis para sa kanya ng mga pangyayari mula sa pagpapataan sa kanya ni Mira hanggang sa pag-iimpake at pagpapaalam nito. Mahigit 2 taon na ang nakakalipas at masasabi na talaga ni Luna na maraming bagay ang pinagkaiba ng kanyang buhay mula noon. Pakiramdam niya nitong mga nakaraang taon ay nawala na siya ng kakampi sa dating masayang hasyenda nila. Bukod kasi sa napalitan na lahat ng mga katulong nila noon, ay mukhang nag-iba na rin ang estado ng kanyang buhay. Habang ang iba naman na titirang kasambay nila noon ay pinagbabawanan na lumapit sa kanya. Luna! Sigaw ng kanyang tiya Adeline, dahilan upang mataranta si Luna at nagmamadaling lumapit dito. Ano po yun? Napakabagal! Ano bang ginagawa mo? At ang tagal mong lumapit dito? Inis sa putol nito sa kanya. Wala namang nagawa si Luna kundi itikom ang kanyang bibig at yumuko. Wala ka talagang kwenta! Dagdag pa nito, dahilan upang palihim na mapasinghap si Luna. Ngunit imbis na mga tuwiran at pagpaliwanag, ay mas minabuti na lamang ni Luna na manahimik na lamang. Ayaw niya rin namang dumapo pa ang mabibigat na kamay ng kanyang tiya Adeline sa kanyang muka. Ilang minuto pa ang lumipas bago siya tuluyang irapan nito ay pinagpatuloy ang panonood ng telebisyon. Ipagluto mo na ako ng makakain at linisan mo ang kwarto ko habang kumakain ako. Utos pa nito. Tama. Ibang-iba na ang pagiging buhay prinsesa ko noon sa buhay ko ngayon. Ani ni Luna sa isip at mapait na ngumiti. Hindi naman nagawang umalis kaagad ni Luna sa kanyang kinatatayuan, kaya iritadong lumingon si Tia Adeline sa kanyang pwesto. Ano pang itinatayo-tayo mo dyan? Sigaw nito, dahilan upang dali-daling umiling si Luna. Oh, wala naman pala. Ba't hindi mo pabilisan? Dagdag nito. Yumuko at nagpaalam naman si Luna dito bago tuluyang lumabas ang kwarto. Mabilis pa sa 4:00 lumipas ang buong araw. Hindi na nga matandaan ni Luna kung nagkaroon pa siya ng pahinga dahil sa sunod-sunod na utos sa kanya ng tiya Adeline niya. Pabagsak na inihiga ni Luna ang kanyang katawan sa matigas sa semento ng bodega. Ito na kasi ang naging kwarto ni Luna at mahigit 1 taon na rin ang nakakalipas. May kaliitan ang kwarto kumpara sa kwarto niya noon. Nasasabing kalahati lamang ito ng laki ng kanyang banyo noon. Isa pa, nasa pinakamababang palapag din ito na masyon. Pero kahit na malaki ang pinagkaiba nito sa luma niyang kwarto, ay tinuring niya na itong munting tahanan. Bukod kasi sa hindi siya ginugulo ng kanyang tiya Adeline dito, ay pakiramdam niya ay dito lang siya nakahinga ng maluwag. Kinabukasan, ayakmang kakatok na si Luna sa kwarto ng tiya Adeline nang mapansin niyang bukas ito. Tila abala rin ito dahil may kausap ito sa telepono at tiyak mapapagalitan na naman siya kung iistorbohin niya naman ito. Napagpasya naman bumalik na lang mamaya si Luna, ngunit agad siyang natigilan nang marinig ang sinabi ng kanyang tiya Adeline. Hindi halos makapaniwala si Luna dito. Wala naman akong balak na ipakolehiyo pa ang batang yun. Ani nito, habang hindi naman maintindihan ni Luna kung bakit tila nakatitiyak siya na siya ang pinag-uusapan nila. Ano ka ba? Ang gusto nun ay mag-aral ng business. Paano na lang kung makapagtapos si Luna at mabawi niya ang mga kayamanan nila? Eddie, sa kalsada tayo pupulutin? Mahabang sabi nito ni kinakunot ng noo ni Luna. Ngayon ay nakakasigurado na siya ang kanilang pinag-uusapan.
Tama ka. Mas mabuting wag na lang siya mag-aral. Total, bagay naman siya maging katulong ko. Katulad ng mga hampas lupang kaibigan niya dito sa hasyenda. Dagdag pa ni Adeline. Hindi na nagdalawang isip pa na bumaba ni Luna at bumalik sa kanya si Lid. Hindi niya na rin namalayan na dali-dali niyang inimpake ang mga damit at mga importanteng papeles na naiwan sa kanya. Makalipas ang ilang minuto ay mabilis ding natigilan si Luna dahil sa pagtunog ng maliit na bell mula sa kanyang kwarto. Senyales ito na tinatawag siya ng kanyang tiya Adeline. Dali-dali namang binalik ni Luna ang kanyang bag sa sira-sirang aparador. Malalim na ang gabi na mapagpasyahan ni Luna na tumakas sa mansyon. Sinigurado niya munang tulog na ang lahat, lalo na ang kanyang tiya Adeline. Maingat na binuksan ni Manong Pino ang gate. Laking pasasalamat talaga ni Luna. Dahil mga kasambahay na rin ilan mismo ang gumagawa ng paraan upang makaalis din siya sa mansyon. Sakay ng isa sa mga truck ng kanilang mga produkto ay malungkot na pinagbastan ni Luna ang kanilang lupain habang papalayo siya dito. Makalipas ang 5 taon, mahirap din para kay Luna ang mga nagdaang taon. Mabuti na lamang ay kahit papaano ay may naitabi siyang savings na nakatulong sa kanyang mabuhay ng ilang taon at idagdag pa ang mga taong tumulong sa kanya. "Ready ka na ba, Luna?" tanong sa kanya ni Mira. "Opo, Ate Mira," sagot niya dito bago huminga ng malalim at binuksan ang pinto ng sasakyan. Malaki ang pasasalamat ni Luna kay Mira dahil isa ito sa mga tumulong sa kanya noong mga panahon na lumayas siya sa kanilang hasyenda. Matapos kasi makarating kay Mira ang balitang pag-alis si Luna mula sa mga dati nitong kasama, ay mabilis siyang hinanap nito. Kinupkop at inalagaan siya ni Mira. Ito nga rin ang tumulong sa kanya upang makapagtapos siya sa kursong Business Management. Pagkalabas pa lang ng sasakyan ni Luna, ay agad siyang pinagbuksan ni Manong Pino ng gate. Matapos siya nitong makilala, ngumiti pa si Luna dito at nagpasalamat bago muling sumakay sa kanyang sasakyan at nag-drive patungo sa mansyon. "Maraming pinagbago." Yan ang unang salitang pumasok sa isip ni Luna. Mukhang marami din kasi pinagdaanan ang kanilang bahay at kagaya niya ay dumaan din talaga sa proseso ng pagbabago. "May bisita ba tayo ngayong araw?" Nagtatakang tanong ni Adeline habang sinisilip ang mamahaling sasakyan sa entrance sa mansyon. "Linda, tuwagan mo nga si Manong Pino. Kung sino-sino na lang yung pinapapasok niya dito." Umalingaw-ngaw ang matinis na boses nito habang sinisigawan ng isa sa mga katulong. Ngunit agad ding natigilan ito na makita kung sino ang bumaba sa mamahaling sasakyan. Kabasa-basa ang reaksyon nito na tila nakakita ng multo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Luna habang diretsyong nakatingin sa mga mata ng kanyang tiya Adeline. "Kamusta, tiya?" tanong niya dito. Kitang-kita pa ni Luna kung paano napaatras mula sa kanyang pwesto ang kanyang tiyahin. "Luna?" Di makapaniwalang sabi nito. Anong ginagawa mo dito?" tanong pa nito sa kanya. Saglit na nalungkot si Luna sa tanong ng kanyang tiya Adeline. Animoy nabigo sa kanyang narinig. "Hindi po ba ako welcome sa sarili kong tahanan?" Balik na tanong niya dito. Tila nanigas naman sa kanyang kinatatayuan si Adeline. "Hindi ba? Dapat nandito ako?" Dagdag pa ni Luna. Ano kasi? Utal na sagot ni Adeline sa kanya. Tila hindi mahanap ang kanya sasabihin. Habang si Luna naman ay hindi na inantay pa ang irarason nito. At dali-daling pumasok sa mansyon. Nakakatawa na nakakalungkot na binasa ni Luna ang reaksyon ng mga katulong sa pagdaan niya. Ang iba dito ay nagulat, nagtataka, masaya, at tila nakakita ng pag-asa. Mukhang marami ding pinagdaanan ang mga taong naiwan niya.
Ma'am Luna! Masayang bungad ni Linda sa kanya. Ngumiti naman siya at niyakap ito. Mabuti at nakabalik na kayo. Namiss ka talaga namin. Paiyak na bulong sa kanya ni Linda. Tumango naman si Luna bilang sagot kay Linda. Ilang segundo pa ang tinagal bago tuluyang kumalas sa yakap ng dalawa. Ako na pong bahala sa kwarto nyo, saad ni Linda. Oo, pakilinisan na sa taas. Maya-maya ay ipapaakit ko na rin ang mga damit ko, sabi naman ni Luna. Ngunit malaki ang pagtataka niya nang natigila si Linda. Sa taas po? Tila nagdadalawang isip na tanong nito. Tumango naman si Luna. Pero kay Ma'am Adeline po yun, dagdag pa ni Linda na ikinakunot ng noon niya. Saglit namang nilingon ni Luna ang kanyang tiya Adeline na halos kampante na naghihintay sa isasagot niya. Ngumiti naman si Luna at muling nilingon si Linda. Pakitapon na po sa labas ang mga gamit ni tiya. Nakangiti pa ring sabi ni Luna na ikinasinghap ng lahat. Ano? Sigaw ni Adeline, dahilan upang mapukaw ang atensyon ng lahat sa kanya. Wala kang karapatan na itapon ang gamit ko! Dagdag pa niya. Halata ang inis sa kanyang muka. Napangisi naman si Luna. Kayo rin naman po. Walang karapatan sa bahay ni ito. Kalmadong sagot ni Luna. Malaki ang mga hakbang na ginawa ni Adeline para makalapit sa kinatatayuan ni Luna. Wala kang hiya! Wala kang utang na loob! Singhal pa niya habang dinuduro siya. Utang na loob? Nagtataka at kunot noong tanong ni Luna. Utang na loob saan? Sa pag-aalipusta mo? Sa pagtrato sa akin bilang katulong mo? Sa pagbabalak mo sa buhay ko o sa pagnanakaw sa pamilya ko? Mahabang salaysay ni Luna. Makikita naman sa mga mukha ng mga kasambahay ang pagkagulat at ang mga tingin na animoy. Nakatingin sila sa isang kriminal. Ngunit mukhang wala lang iyon kay Adeline. Sinungaling! Wala kang ebidensya sa mga paratang mo! Sigaw pa nito na lalong ikinangisi ni Luna. Ebidensya po ba? Marami ako niyan. Kaswal na sagot ni Luna ni kinalaki ng mata ni Adeline. Siya nga po pala. Hindi na kayo pwede sa mansyon na to. Sa presinto na po kayo matutulog mula sa araw na ito. Habol pa ni Luna bago iwanan ito. Kasabay din ng kanyang pag-alis ay ang tunog na sirena ng mga pulis. Hindi nagtagal ay pinunsasan na ng mga ito ang kanyang tiyahin. Mabilis ding nagtungo sa kanyang kwarto si Luna. Kasunod si Mira, ang nakaibigan nitong si Yani. Si Attorney Yani ang tumulong kay Luna upang mailaban ang mga kasong isinampa kay Adeline ng araw ding iyon. Si Mira ang kaibigan ni Yani at siya rin ang lumapit dito upang matulungan si Luna. Ang dalawang ito rin ang tumulong para muling makapagsimula si Luna at makapagpatayo ng business sa syudad na kalaunan ay lumago din. Ilang taon din ang ginugol nila upang makakuha ng ebidensya sa loob at labas sa mansyon. Lalo na ang mga plano ni Adeline na pagkitil nito sa kanyang buhay at ang pagnanakaw nito sa kumpanya ng kanyang mga magulang. Malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Luna bago pabagsak na humiga sa kama. Sunod naman tumabi sa kanya si Mira at Yani. Nabawi ko na. Nakauwi na ako. Mahinang usal ni Luna habang nakatitig sa kisame. Hindi niya rin maitago ang ngiti sa labi. Ngayon ay nakahinga na siya na maluwag dahil alam niyang nasa mabuti ng kamay ang mga bagay na pinahirapan ng kanyang mga magulang. Ngunit naroon pa rin ang pait sa bawat matamis sa pagkakataon. Hindi niya rin kasi inaasahan na sa ganito paraan siya magiging malakas at sa panahon pa na hindi na siya kaya makita ng kanyang mga magulang. Nakauwi ka na, Luna. Mahinang sambit naman ni Mira. Alam mong proud ako sa iyo. At ganoon din sila Don Pablo
at Doña Criselda dahil naging matatag at matapang ka. Mahabang sabi pa ni Mira. Nilingon naman siya ni Luna at ngumiti. Nakauwi na nga ako, Ate Mira. At masaya ako dahil alam ko na kahit wala na ang mga magulang ko, ay masaya sila para sa akin. Tama, kaya magpakatatag ka pa para sa mga naiwan pa ng mga magulang mo na dapat mo pang ipaglaban. Saad ni Yani habang nakatingin din sa kisame. Marami pa tayong laban na harapin at hindi porket babae tayo ay dapat na tayo maging mahina. Habol niya. Kaya girl fighting, sabat naman ni Mira habang nakangiti sa kanya. Tumango din si Yani at Luna. Girl fighting, sabay nilang sabi. Girl fighting! Sigaw nilang tatlo bago pare-parehong tumawa. Makaraan ng ilang linggo, tuluyan nang naipasa ang mga kaso ni Adeline sa korte at sa sobrang dami nito ay hinatulan ito ng maraming taon ng pagkakabilanggo. Literal na mabubulok ito sa kulungan. Sa ngayon ay nakabalik na sila Luna, Yani at Mira sa kani-kaniya nilang buhay. Ngunit nandoon pa rin ang mga pagkakataong magkakasama sila. Mama, Papa, mga ate ko po. Pagpapakilala ni Luna sa puntod ng kanyang mga magulang sa mga kasama nito. Hindi niyo po kasi ako binigyan ng kapatid, kaya ako na lang yung naghanap na magiging kapatid ko. Anya pa, na tila nagtatampo na siya namang ikinatawa ng dalawa. Wag na po kayo mag-alala sa akin dyan ha. Maayos na po ako at ang buhay ko. Huminga siya ng malalim. Malakas at matatag po ang prinsesa niyo. At hanggang ngayon ay wala pa ring prinsipe. Pero wag niyo muna po ako bigyan nun ha, pabilong sabi ni Luna. Basta po, takutin niyo na lang po si Ate Yani at Ate Mira pag hindi nila ako sinama na bisitahin kayo. Habol pa nito na agad ding hindi sinang-ayunan ng dalawa. Hindi naman maiwasan, hindi matawa ni Luna sa reaksyon ng mga ito. Mahal ko po kayo, Mama at Papa. At maraming salamat po. Ilang minuto pa ang tinagal bago saglit na magpaalam si Luna. Kailangan na rin kasi nilang kumain dahil naihain na niya na ang mga pagkain sa banig at doon masayang kumain ang tatlo. Nakakatuwa namang nakahanap pa rin si Luna ng pamilya sa lahat ng kanyang pinagdaanan. At isa pang nakakatuwa ay nahanap niya ito sa ibang tao at hindi sa kanyang kadugo. Totoo nga talaga ang sinasabi ng lahat. May mga plano ang Panginoon na hindi natin inaasahan at yun pa ang magbibigay ng panghabang buhay na saya at mga alaalang iingatan natin habang tayo ay nabubuhay. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!